Bukas na sa publiko itong LRT1 Cavite Extension Phase 1 simula sa Baclaran hanggang sa Dr. A. Santos. Meron pa itong karugtong na magkoconnect sa may Cavite. Ito po yung Phase 2 and 3. At dahil na future na natin itong Phase 1, ang tanong ng mga karamihan, kailan ba magsisimula ang construction dito sa Phase 2 and 3 at kailan ito matatapos? Sisilipin naman natin ngayon ang area ng Las Piñas at dun sa may Zapote naman. Kasama dito itong Satellite Depot and Barangay 5 Bacoor, Cavite. So ito yung magsaserve as the center of the operation and maintenance of the line. So marami ding mga ibang kabahayan dito na matatamaan para dito sa LRT1 Cavite Extension. Ang construction ng Phase 2 and 3 ay posibleng mag-start sa 2026. Pupuntahan din natin itong lugar kung saan maraming mga bayan nasira dahil sa nasunog. So makikita nyo rin dito kung gaano kadami pa yung kailangan gawin bago magsimula itong Phase 2 and 3. Kasi ito yung madalas tinatanong ng kabayan kasi LRT1 Cavite Extension pero hanggang Parañaque lang. So dito malalaman nyo ngayon kung bakit ganito katagal or bakit hindi pa nagsisimula. Nandito na tayo sa Parañaque River. Ito na yung Parañaque River. Itong daanan ng train simula sa Asia World papunta na ng Dr. A. Santos. So, aabot ba sa deadline itong Phase 2 and 3 ng LRT1 Cavite Extension? Kasi nagbukas na itong first phase kasama itong 5 new station. Pero meron pa itong 3. Yan yung sisilipin natin ngayon. Doon sa area ng depot hanggang doon sa may Zapote naman. Yung mga motorista na galing dyan sa may service road papuntang PITX, dito sila dumadaan kasi ito kabayan, sirado siya ngayon, no? Ito may daanan kasi ito dati 2-way pero ngayon 1-way na lang siya. Tingnan natin yung construction, no? May gagawing construction of road, project of Villar. Itong service road lang Parañaque to Cavite. Karamihan dumadaan dito mga motor. Approaching tayo sa C5. Kakalampas lang natin sa SM City Sukat. So dito yung Dr. A. Santos Station. Balik ko siya walking distance dito sa may SM. So ito yung magiging, alam ko, intermodal hub to yung sakayan ng mga pasahero. So ngayon meron ng mga motor jeep, meron din mga taxi. Maganda. Saan ilulusot tong karugtong niya, no? Ako ng Zapote. Grabe, lawak dito. Ito yung Villar Sipag, oh. Ito yung stopover. Pag galing kay Las Piñas, napasok na ng Parañaque. Dami pwedeng magbilihan ng mga pagkain dyan. Nag-cater din ng mga events yung Villar Sipag. Meron niyang amenities tulad ng Villar Hall, may ballroom and function hall, courtyard, at ang venue nito ay meron siyang wide open parking space. Ito naman ang C5 Extension Quirino Flyover. So mas mabilis na yung pagdaan ng mga motorista ito, lalo na dyan sa may crossing. Yan, kakambukas na lang din ito.
Hindi ko pa alam saan exactly itong Las Piñas Station. So, somewhere dito. Ito naman siya ay partner ng Phase 2. Ngayon, itong way natin papunta dyan sa C5 at Cavitex. So, papunta na tayo ng depot nitong LRT dito sa Zapote. Nandito na tayo sa ilog, nag-uugnay din yan sa bay. Ngayon, ito naman yung satellite depot for LRT1 Cavite Extension. Meron nang naka-ready na flyover, kaya lang hindi pa siya dugtong. Nagsimula na yung pagtanggal dito ng mga lupa para magkaroon siya ng daanan, no? Itong sa kanan, ito yung mga bagong bahay na nasunog lang. Ayon sa natanong ko, parang magsisimula na yung demolition dyan ng mga ilang bahay. Tapos yung pupunta natin na Phase 3 dito lang mismo sa unahan nitong depot ng LRT1. Okay, so kung makikita mo talaga dito pa lang sa depot, mukhang marami pang kailangan gagawin para madugtong ito. Unang-una na yung right of way issue, kaya natagalan na push ng mga ilang taon bago pa magsisimula. Based sa informant, ito siya ay nasunog bago lang. Ngayon, meron ng abiso dyan na magkakaroon ng demolition. So, marami pa yung mga bahay dito, simula dyan hanggang dito malapit sa Cavitex. At ang relocation naman nila ay somewhere dun sa may Naik, Cavite. Ito po yung Cavitex. At ito naman yung nagawa ng daanan na posibleng daanan nitong LRT1 Cavite Extension para sa Phase 2 and 3. Ngayon, meron din gagawang flyover dito or kalsada simula dyan sa C5. Dito yung karugtong niya. So, dito pa lang makikita nyo halos mabigat or malaki pa yung kailangan gagawin para dito sa extension. So, kung itong magiging kalsada, dito na yung karugtong niya. Kasi ito, ang satellite depot, dyan ipapasok yung mga train eh. Kasi dyan gagawin yung maintenance. So ito yung mga ilang bahay pala dito na ano, ito yung nasunog. Multi-purpose building. Opo. Oo. Matagal-tagal na rin yan. May 2 taon, 1 taon. Ilang, kailan nasunog to dito, ma'am? Yung August 7. Meron na kayong relocations. Naik nga lang, layo. Layo. Sunang layo. Pamisahay lang sa 100 plus na. Sa kote ba? Kasi ko itong bahay parang bagong gawa. Oo, yung nasunog. Nandito na tayo ngayon sa Zapote, Lungos. So dito yung kabayan yung dito yung mga bahay na madidemolish kabayan, no? Para sa project. Actually dun sa may dulo, halos sa likod lang to ng LRT depot. Medyo malayo pa simula dito. So ito na yung sentro kabayan, no? Ito merong basketball court. Puno. Kaya kabayan, no? Dito yung puno ng mga bahay dati, oh. Natanggal na rin pala. Ito siya, puno ng mga kanyan. Oh. Parang nadaanan ko ito siya dati eh. Nakubos sa mga bahay. Ma'am, tanong ko lang sir, ano nangyari dito? Kasi puno ng bahay ito dati, di ba? Oo. Ano nangyari dito? Sunog eh. Sinunog yung kawayan ng asawa eh. Nagsimula sa isang bahay lang. Kasi dati sir, puno yung bahay dito eh. Tapos maglalakad ka lang di ba sa mga kawayan? Oo, yung mga ganyan tulay. Puro bahay yan. Oo. Puno yan kabayo. Dati kasi kabayan na pasyal lang ito dati. Tapos may mga kawayan dyan, packet sa mga bahay. Puno talaga to. Ito mga bagong tayo sir. Ito. Pupunta tayo ngayon sa Tabon. Apektado rin pala yung mga bahay dito.
Kasama sa sunog din pala to. Hmm. Malaki pala. So halos karamihan dito magawa sa light material sa bahay, no? Kasi ito yung mga naiwang mga pa. Ito yung mga kawayan, no? Binabaha ba kayo dito? Ganito, para kailang bagyo, baha talaga. Kasi pang malapit ka sa river ba yan? Dati puno to dati kasi dati pinapasa lang to dati to, ma'am, walking tour. Oo, puno dati. Tapos yung mga papunta dun sa ilog, may mga kawayan na daanan, parang hagdan. Ito LRT 49. Ibig sabihin pang 49 kayo? Unahan ng poste na yan na kahoy. Oo. Yan yung tindahan ko. So lahat ng mga may tagging dito sa rito yung tatamaan ng bahay? Tinatamaan yan ng hanggang papunta doon. Okay. So, kasi straight naman yan, no? Isang diretso. Ito sir, papuntang flyover. Papunta playo. Palabasan na. Okay. Sa bahay sir, ano nangyari? Nasunog talaga yun o ubos na yung mga konsera, mga hollow blocks na? Tinibag na lang yan? Tinibag lang. Amin kung hindi binantayan, tibag din to. Ito. Sino nagtibag sir yung mga kana? Yung iba, parang i-junk yung iba, no? So, malaki pa yung abangan natin dito sa pagkano. So, hindi pala talaga basta-basta na magkakaroon ng extension dito dahil maraming right of way. Yan yung mga may sulat dito.